Mahigit 30 barangay ang binaha sa Tuguegarao City sa Cagayan. At live mula sa Tuguegarao City, nasa frontline ng balitang yan, Elaine Fulgencio. Elaine, marami na bang inilikas dyan? Bok, aabot sa mahigit 17,000 residente ang inilikas na dito sa Tuguegarao City. At sa mga oras na ito dito sa barangay Sentro 11, gising na gising pa yung mga residente dahil nga sa pangamba ng muling pagtaas ng tubig baha. Lubog pa rin sa hanggang tuhod na baha ang halos buong barangay Sentro 11 sa Tuguegarao City, Cagayan. Bunsod yan ang pananalasa ng bagyong Christine sa probinsya. Nagmistulang ilog naman ang kalapit na barangay Sentro 10. Umabot ang baha hanggang sa bubong ng mga bahay. Makikita naman sa drone shot na ito na lubog sa baha ang halos buong barangay Kapatan. Ayon sa Tuguegarao CDRRMO, 33 barangay sa kanilang syudad ang nalubog sa baha. 17,000 residente naman ang inilikas. Catch basin daw kasi ang lungsod kung saan sinasalo nila ang tubig mula sa mga katabing probinsya. Sa Tuguegarao din ang bagsak tuwing magpapakawala ng tubig ang Magat Dam. May contribution ng other rivers coming from Chico River, then meron din tayo na increase ng coming from Isabela. Umabot kanina sa mahigit 11 meters o critical level ang antas ng tubig. Bahagya na yang bumaba sa 10.9 meters kaninang alas 8 ng gabi ayon sa Tuguegarao City Information Office. Sa Isabela, gabewang na baha ang namerwisyo sa mga taga-Kawayan City matapos umapaw ang Cagayan River. Kaya ang mga residente gumamit na ng bangka para makatawid ng tulay. Ang isa sa mga binahang residente na si Tatay Jose, nagboluntaryong maging bangkero para makatulong sa kanyang mga kababayan. Hindi naman hanap buhay ito. Tulong ko lang sa mga kabaryong. Abala naman ngayon ang mga residente sa Purok 7 sa District 3 sa paglilinis ng iniwang putik ng bagyong Christine. Ang kailangan namin sana shelter po, parikrap namin sana kahit para hindi naman kami maapektuhan. Manawagan kami sana nga matulungan nyo kami. Ayon sa Kawayan City LGU, 22 barangay ang binaha sa kanilang syudad. Mahigit 5,000 residente naman ang inilikas. Bok, bagamat bahagya ng bumaba yung baha dito nga sa Barangay Sentro 11, hindi pa rin tiyak yung ibang bakwit natin kung makakauwi na sila ngayon dahil may ibang parte pa rin dito sa Tuguegarao City ang lubog pa rin sa baha. Bok? Well, Elaine, ang madalas problema kasi dyan sa Cagayan, kahit tapos ng bagyo, minsan hahabol pa lang yung baha dyan dahil bumababa pa yung tubig mula sa Cordillera at mula doon sa Sierra Madre. Pag ganun kasi, papunta yun sa river basin ng Cagayan sa Cagayan River, on the way to Apari, ang dulong-dulo kung saan lalabas ng dagat. So ang tanong ko sa iyo is kumpiyansa ba sila na wala nang parating na tubig mula doon sa ibabaw, doon sa mga bundok at pababa ng tubig? Natanong din natin yan kanina sa Tuguegarao City Disaster Risk Reduction Management Office at ang isasagot lang nila dyan is they're hoping na magtuloy-tuloy na nga yung pagbaba ng baha dito sa Tuguegarao City kung hindi na uulanin doon nga sa mga karatig probinsya o sa upstream doon sa sinabi mo nga sa Isabela, sa Mountain Province, sa Nueva Vizcaya. Yun yung inaasahan nila kasi ngayon simula kaninang umaga hanggang ngayon hindi na daw umulan dito pero hindi nila tiyak kung umulan ba doon sa upstream kasi pag umulan nga doon tama ka Bok, dediretso dito kasi catch basin itong Tuguegarao City. Kumbaga 20 yung tributaries dito, yung river tributaries. So bukod sa Cagayan River, may mga ilan pang river system na dito rin yung daan patungo sa Cagayan River. So pag nag-merge yung mga yan, talagang ina-expect natin na talagang tataas yung tubig dito at talagang babahain ang Tuguegarao City. Pero yun nga sabi nila, they're hoping na sana magtuloy-tuloy na itong magandang panahon at hindi na ulanin kasi walang ibang dadaanan yung tubig ba kundi dito sa Tuguegarao City palabas doon sa may part ng Apari. Bok. Okay. Elaine, yung sa akin, hindi kasi bago yan na binabaha dyan, diba? Kung naalala ko, yung last na parang ganyan din kalala, Ulysses 2020 na umabot hanggang bubong, So basically, hindi bago yan. So, hindi bago yung nangyayari sa kanila. Baka lang natanong nyo sa LGU kanina, what happened to the flood control projects? Kasi since that time, laging sinasabi sa DPWH, nagko-concentrate sila ng mga flood control projects. May nagawa ba at may epekto ba kung meron man sa mabawasan yung pagbaha?
Yes, natanong din natin yan. Actually, kasi hindi mo maiiwasan yung mga sagot ng mga na-interview namin kanina. Sabi nila, kada ulan may trauma because nga doon sa nangyaring pagbaha, no, yung mass flooding noong 2020 dahil sa bagyong Ulysses. At kanina nakausap natin yung mga residente, sabi nila, yung itong kinatatuan ko ngayon, aabot dyan sa parang bubong na ito, ganun kabilis yung pag-akyat ng tubig baha noong 2020, noong bagyong Ulysses. At ang sabi nga ng LGU ng Tuguegarao City, hindi na nga bago. Tama, hindi na bago ang pagbaha dito dahil talagang marami na raw silang ginagawang paraan din. Pero ang isang sinasabi nila is dapat daw kung magkakaroon ng mass dredging doon sa Cagayan River kasi silted na yan eh. Kumbaga marami ng buhangin na naipon dyan from upstream. Pero ang sabi naman ng LGU, kahit i-dredge nila itong part ng Cagayan River, useless din daw yan kung hindi rin magdi-dredging doon sa upstream kasi pupunta rin at pupunta dito yung mga buhangin from upstream. So, ibig sabihin, babara ulit yan, magkukos pa rin yan ng flooding. So, kailangan talaga ng maluwakang ang pag-aaral para mapigilan yung pagpasok ng tubig dito mula dito sa Cagayan River. Mayan. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.